Ngayon ay napakataas ng kompetisyon sa paghahanap ng trabaho. Mahalaga na tayo ay maging maparaan at manatiling bukas sa iba't ibang oportunidad. Yan, kaya naman upang bigyan tayo ng job hunting and interview tips, kasama natin ngayon ang ating work besties na sina Dunhill Magkulang at Isabel Lim. Good morning! Good morning! Good morning, Leslie. Okay, una po sa lahat, ano po ba yung mga tips sa generation ngayon? Kasi iba yung panahon namin, sa diskarte, sa paghahanap ng trabaho. Yes. Leslie, I remember mga kababayan, bumibili kami kapag linggo nung Manila Bulletin ata yun, Tapos inaabangan namin yung mga job opening sa likuran ng mga broadsheet. Ngayon, iba na. Online na. At ang dami ng pamamaraan para makahanap ka ng trabaho. Ano ba yung difference ngayon? I think ngayon, yung number one difference talaga is yung internet Talaga, ang generation namin, at least, parang, usually hindi na naghahanap sa newspaper. Usually mga LinkedIn, mga Job Street. Job board sites. So, online. usually, doon nakikita. Pwede rin sa Facebook. Actually, may mga Facebook groups tayo na dedicated for job hunting specifically. So, I think that's the generation, I think that's the difference with this generation now na accessible na sa internet yung mga job openings. Lahat mabilis, Yes. Pati yung mga application form, click ka lang ng apply, tapos fill out ka lang mga relevant information mo. Correct. Kahapon nga, kahapon ko lang nalaman na meron palang calling card. Dati kasi manual tayo, nagbibigay tayo ng calling card. Electronic na. Oo, itatap mo na Itatap mo na yan. lang lahat ng information mo nandun na. Papasok na. Galing, Pati QR code meron na. Hindi kasi ako techie, so... Or minsan kapag minsan DM na lang, on IG na lang. Parang mga ganun minsan. Lalo na kapag yung kunyari, mga hosting, ganyan. Well, gano'n ka-importante sa isang nag-a-apply ng trabaho, lalo na yung mga fresh grad, na malaman nila as early as possible yung gusto nilang tahaking career. I think understand naman namin na lalo pa ngayon, there's a lot of pressure na parang fresh grad ka pa lang dapat 100% klaro na lahat. Kaso, importante pa rin na at least kahit paano may direction ka. Kasi yan yung magiging starting point mo kung saan ka mag-a-apply. So really ask yourself parang ano ba ang gusto mo matuto? Parang gusto mo ba ng creatives, ng analytical roles, or gusto mo ba ng parang technical na role? So, depende talaga sa kung ano yung interest mo as a person. Ano ba yung mga self-preparation tips na maaaring makatulong sa mga naghahanap ng trabaho? I think you can start with first, if you're not sure pa kung ano yung gusto mong puntahan na role or industry specifically, na mag-reflect ka within yourself. Parang ask yourself, parang ano yung mga skill set na magaling ka, ano yung mga gusto mong ginagawa, and of course, ano yung mga pwede mong gawin na pwede mong pagkakitaan. Kasi I think yun yung important questions that you need to answer first sa sarili mo before ka maghanap ng trabaho, kasi that will help you narrow down kung ano yung mga industry or mga roles na pwede mong tahakin. And then, of course, in terms of preparation, pag alam mo na kung saan mo gusto pumunta, you have to prepare the basics, yung resume, cover letter, and then, syempre, prepare ka rin for the interview kasi that's going to be part of the whole job application process. Ano yun yung interview kasi, yan yung ipapakita mo sa company kung paano ka ba as a person, and then also kung maging empleyado ka ba sa company na yun, paano ka as an employee naman. Well, isa sa nakikitang problema ng ating pamahalaan, particularly ng DOLE, yung job mismatch. Yung tinapos mo, hindi yun yung na-applyan mong trabaho. Pero sa nakikita ko naman, Leslie, ang daming opportunities. Yes. Sa ating bansa ngayon, napakaraming trabaho. So, paano maiiwasan tong job mismatch? I think yun yung sinabi din ni Dunhill earlier na really parang at least reflect ka muna kung ano ba talaga ang gusto mo, hindi lang basta-basta mag-apply kung saan-saan lang, para at least pag nakapasok ka na sa trabaho na yun, at least parang hindi ka na mawawala sa isip na parang, shucks, parang di ko na alam kung ano gusto ko gawin. Correct. Kaya yun nga, parang important na mag-reflect din kasi, and yun na, kaya kailangan mong tanongin yung sarili mo kung saan ka ba magaling and ano yung gusto mong tahakin, kasi at least align ka na kung ano yung skill set na gusto mong i-develop in the long term. Kasi pag nag-apply ka lang out of nowhere for the sake of getting a job, ang problem kasi doon is, doon mo palang marirealize sa job, ay, di ko pala to gusto. So, that becomes a problem kasi usually yun nga, parang nakwento mo din kanina, Audrey, na
nagja-job hop yung yung mga employees. Yes. Kasi hindi pa nila alam kung anong gusto nila. Kaya important talaga na by the time na nag-apply ka, sure ka na you can stick with the job and malilinang mo na yung skills mo when you join the company. Also, sometimes kasi yung iba, parang di pa talaga nila alam. And parang wala silang choice na kailangan talaga nilang magtrabaho. So talagang kinukuha nila yung work. Tsaka lang nila marirealize after, ay, sorry, hindi Hindi pala pa ito yan. yung para sa akin. Gano'n. Well, Pero okay lang kasi at least nakakuha sila ng mga Experience. experience, bagong skills, parang gano'n naman para well, sa background lang sa sinabi niya, yung kwentuhan namin off-cam kanina, no? Dahil may mga employer akong kilala na nahihirapan mag-invest sa isang aplikante, iti-training mo for a few months, and then magtatrabaho sa'yo ng 4, 5, 3 months lang, tapos aalis na naman. Sayang yung in-invest ng company doon sa employee na yon, no? So, yun yung nagiging main problem ngayon ng ibang mga employer, according na rin sa DOLE. So, may mga tips ba kayo sa mga fresh grad ngayon na pwede nilang gawin, pwede nilang i-focus muna bago sila mag-apply ng trabaho? I think pag applying sa trabaho naman kasi it's really down to the research kung ano yung mga role, mga kumpanya na gusto mo i-applyan. So really look into parang ano ba talaga yung day in the life of yung mga nagtatrabaho sa company na to or yung mga same role kahit ibang company or ibang industry. So kung for example, creatives ka, pwede mo i-message lang yung mga tao sa LinkedIn or kahit na nga sa Messenger yung mga kilala mo na same job. Kung paano ba yung mga trabaho nila para at least guided yung mga kabataan din kung ano yung gagawin nila sa trabaho. Ayun, pagdating naman sa interview, o kunyari tapos na sila mag-apply, wow! Interview naman, ano ba yung mga tips na kailangan nilang malaman para, or yung mga mistakes din na dapat nilang ma-avoid? I think really nagsa-start siya sa practice, no? Really practice kung ano yung magiging sagot mo sa hiring manager. Kasi ayun, sinabi din namin kanina na yan din yung magiging parang way of showing kung paano ka as a person. Correct. And I think at the end of the day din, parang don't forget to be yourself. Naghahanap din yung mga company. Siyempre ng mga empleyado daw na tao rin sila at the end of the day. Kasi aside from your technical skill set, they want to know if you're someone that they're willing to work with. Kasi 'di ba syempre, sabi nga nila, you hire a person for their attitude. Kasi yung skills naman natututunan ang naiituro yan. Correct. Pero if hindi ka magandang ka-work, kahit na gaano ka kagaling na person in terms of competencies, then parang baka mabwisit lang sa'yo yung ka-work mo kasi hindi ka maayos ka-work eh. So parang that's also what they're assessing in the interviews. Well, naalala ko lang, may nabasa ako. Hindi naman sa bansa natin, ano? Sa ibang bansa, particularly sa US, malaki yung percentage ng mga Gen Z na nag-a-apply kasama yung magulang. Ay, wow. Oh, so hindi natin problema yun sa bansa natin. Pero Okay. may mga ganun nga, no? Walang courage na humarap sa ibang tao dahil hindi pa sila trained sa ganun, na fresh grad eh. Ayun. Ako kasi ikaw ba nung fresh grad, kakasama magulang? Hindi. Kasi parang ako mahihiya ako sa Mapakisagot. Kasama mismo sa interview with the employer. Ganun Okay. nga. Ayan. Kailangan lang nila ng hawakan ng kamay. Kailangan ng moral support. Moral support. Para may courage sila para to answer. Ay, mga Pinoy naman matatapang nga. Alam ko, Ay, oo kung naman, meron man yan, oo. mababang percentage na. For Okay. sure. Panghuli naman po, ano ang nais niyong iwan na mensahe para sa ating mga manonood? Lalo na sa mga nahihirapang maghanap ng trabaho ngayon. I think aminin natin na parang yung mga job offer, hindi naman siya agad-agad dumadating, Correct. di ba? So really, ang sinasabi din namin sa TikTok page namin na parang rejection is redirection. Parang with every rejection na natatanggap natin, at least know na you're one step closer to getting an offer. Kasi at least pag may job rejection tayo, at least nakapag-practice ka na mag-interview, mag-fill out ng application form. So yun, parang your previous job applications is your practice. So parang the more na you do interviews, the more you apply, mas gumagaling ka sa pag-i-interview. But at the same time, ask yourself then, bakit ba ako nare-reject? So parang important din na mag-ask ka ng feedback. So normally naman, after the interview, you can always ask yung nag-interview sa'yo, ano bang feedback mo sa akin? Parang that's not, wala namang dapat ikahiya na mag-ask ng feedback. Kasi dun mo malalaman kung, okay, ito ba pala yung kailangan ko improve. Para next time that you do interviews,
alam mo na kung paano siya i-improve lalo. So parang that increases your likelihood of getting the job. So, hindi siya failure. Siya Hindi. is stepping stone siya. Correct. Learning. Learning siya. No, ang galing ano. Kapag yung mga nangyari sa iyo, no, nahanap mo, kailangan mong i-assess mo rin yung Yes. sarili mo. Ayan. Again, maraming salamat po sa inyong you. tips at siguradong makakatulong ito para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Maraming salamat po sa pagbisita. Thank you, Audrey and Leslie. Thank you, Audrey.